Worship is all about surrender. And in spirituality, it's only in surrender where we find true victory. Because when we surrender to the Lord, the power of the Lord becomes ours. And our trifle powers and energies stop resisting the divine. And divine will prevails in our lives. Napakarami po mga pamilya ngayon nagkakawatak-watak. Marami mga kamag-anak, mga kapatid, magpipinsan, magkakaibigan, nagkakalayo-layo. Many relationships get broken because we don't surrender our all to the Lord, especially our tongues. The way we talk, the words we say, break relationships. At yan ang ating pag-aaral ngayon kasama ng series on how to have peace in the family. And in this particular time, we're going to discuss, stop talking. If you want peace and love to prevail, there are things that are better not said. Dear God, we thank you for your kindness and goodness. And we thank you for the Bible that can become the basis for good behavior that has been effective for thousands of years. Teach us to steady our lives, especially in this onslaught of modernization, where many competing ideas fight for our loyalty. We ask you to continue to guide us that we may have wisdom to subscribe to the highest thought of all, and that is your thought, your universal, unchanging, powerful, and just thought. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Forgive us for our sins, cleanse us from all our iniquities. Enable us to see you face to face, to hold your hand, to experience your spirit. Embrace us with your love, O God. Set our spirits free so that we may gain hearts of wisdom. Lead us now, teach us. May your voice be heard. We ask you to be the true and only preacher, O God. Use your servant only as your instrument. Ang dawa, Panginoon, ang iyong pong kaluwalhatian, kabanalan, karunungan, maghari sa aming kapaligiran. Restore our strength, sharpen our minds, lead us unto greater godliness. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Gaano karami po mga pamilya nagkakasiraan, magkakapatid, magkakamag-anak, maging mag-asawa, mga in-laws, dahil sa kadaldalan, dahil sa katabilan, dahil sa pagpapakawala ng mga salita na mas minamabuti pa dapat na hindi pakawalan. How to have peace in the family? One of that, stop talking. Stop bad-mouthing. Dapat na tayong tumigil sa pagsasalita ng nakakasakit, hindi maganda, laban sa ating kapwa. Sinasabi man natin ito ng harapan o sa likod niya, pareho hindi maganda ang bunga. Proverbs 11:12, a man who lacks judgment derides his neighbor, but a man of understanding holds his tongue. Tunay nga, ang tao daw na walang bait sa sarili ay nanglalait, nangiinsulto, nananakit ng kanyang kapwa. Pero ang matalinong tao ay pinipigil magsalita. Kung ang sasabihin niya ay maglalayo lang ng loob ng kapwa at hindi naman maglalapit. We have to stop criticizing. Ang kagaling natin sa pamumuna, sa pamimintas. May mga tao na halos ang buong buhay nila, inubos nila sa pamimintas. Pamimintas ng itsura ng kapwa, ng pagluluto ng kapwa, ng ugali ng kapwa. At kung titingnan nyo ang bunga, laging pareho lang. Nagagalit yung pinipintasan, lumalayo ang loob, namimintas din, at walang katapusang bangayan. Kung ito ay ginagamit sa atin, sabi, huwag mong aawayin ang iyong kapitbahay, lalo naman ang iyong kasambahay, lalo ang iyong kapamilya, na ang relasyon mo ay hindi kayang palitan buong buhay kasi meron lang kayong relasyon sa dugo. Sa mga magkakamag-anak, stop gossiping. Lalong-lalo yung mga hipag, mga bayaw, mga magbibilas, na mga sabit sa pamilya, pero sila itong number one na magchismis. Word gets around and comes back, and you will be found out. Wala tayong sinasabi na hindi kumakalat tapos babalikan tayo nun. Kung sa palagay nyo ang inyong kausap ay pwedeng pagtiwalaan, think again. Lahat ng binibitawan nating salita nakakarating dun sa taong pinag-uusapan
Ang nagiging bunga, nagtatampo, nagagalit, gaganti, magsasalita din laban sa iyo, makakarating ngayon sa iyo, magsasalita ka uli ng pabalik-balik at hindi ba na kayo napapagod sa walang katapusang pagtutunggali. Relationships will sour. People will become distant. Those that are supposed to be kind become unkind. Those are supposed to help don't help. And this is not the kind of life we want. Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence. Yan daw mga sitsit, mga chismosa, pinagtataksilan yan ang nagsasalita, ang nagtatapat o ang nagtitiwala. Kaya hindi marapat na patuloy na inuulit-ulit ang mga kwento. Kung makarinig ka man na isang bagay tungkol kay person A, sa'yo na lang. Huwag nang dalhin kay person B or C dahil makakarinig din yun kay A. Stop gossiping, especially about in-laws. Kumisan paboritong gawin niya ng mga magbibilas, pagchismisan ng mga hipag nila. Kung may magkakapatid, yung mga kanikanya mga asawa noon, pag nakikita-kita sa mga libing, sa lamay, kaasalan, reunion, kunwari, nagkukwentuhan ng tahimik, pero ang pinagchichismisan nila, yung pamilya na sinamahan naman nila. Kung kayo napakasal sa isang pamilya, mahalin nyo yung pamilya na yon. At inyo kailangang ibunyag o pag-usapan yung mga kahinaan ng pamilya na yon na paboritong gawin talaga ng mga dalahirang hipag at mga magbibilas. You've got to love the family that you got involved in because you are a part of that family. And keep sensitive matter within the family. Kailangan meron tayong pagtatapat, meron tayong loyalty sa ating mga pamilya. At nang sa ganun, magkaroon man ng problema, the family is united. One of the most difficult things in life is that when there is division within the family itself. Ang mga pamilyang magkakasama, united, nalalampasan, natatawid ang kahit anong problema. Pero pag sila na ang naging problema ng isa't isa, mas mahirap na yun solve. So you want to have peace? Stop hurting with words. Dapat na, lalo at meron na tayong record nito na tumigil ng pananakit ng kalooban ng kapwa sa pamamagitan ng mga salita. Tama na, lalo kung kayo above 40 or 50, talagang dapat natuto na tayo sa buhay. Tama na ang mga parinig, dahil nakakainis yan. Tama na ang mga pasaring, ang mga parunggit at mga pahaging, mga padaplis o kaya diretsong mga patama. Tama na ang pambabara. Merong mga member ng family natin ang hilig mambara. Pag may mali ka, babarahin ka. Pag may sinabi ka, babarahin ka. Tama na ang panghihiya. We must stop hurting people's feelings with what we say. Yes, there is freedom of speech. Yes, you may say what you want to say, but do you really want to alienate people from you? Do you really want to insult or hurt people so that you can say your truth? If it's true at all. And even if it's true, it doesn't entitle you to declare it anytime, any moment, anyhow. Because for everything there is season and a time for every matter under heaven. Sabi ng Desiderata, speak your truth quietly. Hindi kailangang ipagsigawan. If you're correcting somebody, if you're opposing somebody's idea, it doesn't to be in front of everybody, especially in an Asian setting where people are sensitive, where it is important to save face. Proverbs 12:18, reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. Pag daw hindi iningatan ng pagsasalita, pagpadalos-dalos, daig pa ng mga salita ang matatalim na mga espada na sumusuga, na pagdurugo ang ating kapwa. Pero ang tao daw matalino, pag binitawan ang salita para magpagaling, hindi para manakit, hindi para lumala. Why hurt others with your mouth when you can heal wounds with the same mouth? What will you really get? What kind of satisfaction or pleasure or happiness will you get out of hurting people, embarrassing people, and becoming disrespectful? Stop talking too much. You want world peace? Just cut to half what you say. Peace will be achieved. Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise.
Control the urge to talk negatively about others. Control the urge to talk negatively to others. In this kind of setting, unsaid words are treasures. Released bad words are garbage and pollutants. Ang mga pangit, masakit na salita na hindi natin binibitawan ay parang kayamanang itinatago mo. Pero ang mga pangit at masakit na salita na binitawan mo na ay parang basurang ikinalat mo na. At kahit anong sorry, kahit anong gawin mo later on, nakakalat na, hindi mo na mababawi. Isang senyales ng kamangmangan ng foolishness, yung pagsasalita ng hindi iniingatan. Yung ipinagyayabang mong ako, pag inisip ko, sinasabi ko. Yung pagka naisip ko, talagang ibubulalas ko. Bakit? Ganun ang iniisip ko sa kanya, sasabihin ko, I'm sure marami kang kaaway. I'm sure ko konti magmamahal sa'yo. Hindi ipinagmamalaki yun. Dapat pigilin yung ganong kate ng dila. And next, to stop talking too much is to stop nagging. May mga tao nakakasakal kasama, nag ng nag, takatak ng takatak ang bibig, walang tigil. Do you know that nagging is trespassing? Because the sound of your voice enters the private ears of people around you. Paglampas yan sa iyong mga boundaries. And stop nagging, especially if you are being ignored, unheeded, exactly because you nag. Alam niyo po ba na maraming bungangera talagang hindi pinapakinggan kaya lalong nagbubunganga. Ang hindi nila naaalala, kaya nga sila hindi pinapakinggan dahil naiinis sa pagbubunganga nila. Na yung hindi pagsunod sa kanila at hindi pagbibigay sa kanila isang uri ng rebellion o paglaban. Kung pagbubunganga ang ginagawa natin, siguro meron tayong gustong ma-achieve. Meron tayong gustong magawa, makamit. Pero pagka hindi nagwo-work, if you're nagging does not bring the product that you want, then you've got to change your approach. Kung yung asawa nyo hindi nagbabago ka na dapat baguhin nyo ang inyong style. Kung hindi nagbabago ang inyong anak, ang inyong sino man sa kananag, change your style. Now, people who are being nagged, why don't you help this person to stop nagging by giving her or him what he wants? Many people nag because they don't get what they want. Maybe sometimes they are right. And it is also to your credit if you make them stop talking by listening to them if they are right. Pero dapat tumigil tayo ng sobrang pagmamalabis ng bunganga. Kung talagang meron tayong gustong sabihin sa ating kapwa, isang tahimik, payapa, matalinong usapan, walang emosyon, walang sigawan, walang paronggit, sabihin nyo ang inyong niloloob. At nang masabi din naman ng tao ang kanyang iniisip. At tapos ang tama na, huwag nyo nang ulit-ulitin na inag. Makakainisan lang kayo. Maraming mga tao, tumanda na lang, hindi pa natututo. Lahat ng naiisip, sinasabi, pero tingnan nyo, may talab ba? Nakukuha ko ba talaga yung gusto ko? Kabubunga nga. At kung nakuha nyo man, baka napilitan lang yung nagbigay, pinagbigyan lang kayo, huwag nyong asahang laging mangyayari uli yun dahil nagbunga nga kayo. Iba yung ibinibigay ng kusa at iba naman yung pinipiga mo dahil ang kulit mo. Masarap yung may okasyon, hindi ka naman humihingi ng regalo, niregaluhan ka kusa. Kesa sita ka ng sita, bakit ako di mo niregaluhan? Hindi ka na nga niregaluhan, dapat makahalata ka. Dahil kung gusto ka na magregaluhan, mahirap ba magkusa? So kung paulit-ulit ka, lalo lang maiinis yung tinatanong mo, bakit tungkulin ba niya, niregaluhan ka? Nasa batas ba yun na dapat niyang gawin? Minsan marami tayong demands. Bakit ako hindi mo dinadalaw? Bakit ako hindi mo nginingitian? Bakit pagka ako ang kasama mo, tahimik ka lang? Ang tanongin natin sa sarili natin, ba't masaya siya pagkasama niyo yung iba, tapos pagkasama kayo, wala siyang gana? Ba't siya mabait sa iba, sa inyo hindi? Kasi kung mabait na siya sa iba, ibig sabihin, marunong naman siya maging mabait. So kung hindi siya mabait sa inyo, sinasadya niya. Kasi marunong naman pala siya maging mabait sa iba. So deserve before you desire. Baka manahimik kayo, mas maging effective pa. Kasi alam nyo, mayroong konting tao na tinatabla ng bunganga, konti lang yon. Mas marami, naiinis sila doon at lalo ka lang sasadistahin. Lalo ka lang bibiguin. Hindi ka bibigyan ng tagumpay. Many people are offended by too much talk so that they will frustrate you. They will never give you what you want because they rebel against your mouth. So be wise. Don't just talk.
but achieve results. And most of the time, gentleness, quietness, kindness will go far, very far, much farther than a speech. Isa pa pong dapat nating matutunan, lalo tayong mga Pilipino, stop asking too much. Stop asking too many questions. Yes, parents and family members are stakeholders in people's lives, and up to a point, they are entitled to ask questions. But some pieces of information are better off volunteered rather than coerced from people. May mga bagay-bagay, mga ideya at impormasyon na mas masarap, mas matamis kung kusang ipinaalam. Kesa piniga nyo ng piniga yung tao para lang malaman nyo yung gusto nyong malaman. Maraming kanya mga nanay. Anong binili mo? Kung ano-ano po. Ano nga? Ganito po. Ganun. Magkano? Ba't ka bumili noon? Etc. etc. You know, up to a point that might be done, especially kung ang kausap nyo bata, formative years. Pero pag may edad na, matuto tayong maggalang kahit na sarili natin mga anak. We should give them privacy. Hindi tayo tanong ng tanong, saan ka galing? Yung mga iba, kung tinatanong lang tayo para mailayo tayo sa panganib, mabuti, okay lang. Pero iba talaga maurirat lang. Malaman lang nila. At itong nakakainis sa mga kamag-anak, may dalawang nag-uusap sa isang sulok, lalapit yung pangatlo, anong pinag-uusapan nyo? Hindi mo pa nahahalata na lumalayo na nga sa'yo, tapos magtatanong ka pa. Pagka meron kang niyaya doon sa malayo, kinausap mo, paglayo mo, tatanungin niya, anong sabi sa'yo? Mga kapatid, tandaan nyo to, pag hindi sinabi sa inyo ng kusa, huwag nyong itanong. Galang lang yon. Sakit yan ng mga mangmang, yung nagtatanong nang hindi naman ibinibigay sa kanila yung sagot. At kung nakakahalata kayong ayaw kayong sagutin, tumigil kayo ng katatanong. Wala kayong karapatan na pasukin ng kaloob-looban ng utak ng inyong kapwa. Kahit pa nga inyong asawa, kahit pa inyong anak, kahit pa inyong magulang, lalong-lalo kung di nyo naman talaga kaano-ano. Dahil kung gustong sabihin sa inyo ng tao ang isang bagay, hindi mahirap na kusain niya na sabihin. So maaaring hindi sinasabi dahil talagang sadya niya na ayaw ipaalam sa inyo. At mga kapatid, kung may araw ipaalam sa inyo, huwag nyo nang alamin. May dalawa kayong pinsan na namasyal, hindi kayo kasama. Bakit nyo paaalamin? Para sumama loob nyo? Tapos para magtanong kayo, ba't hindi nyo ako isinama? Exactly, kaya ka namin hindi isinasama kasi nagtatanong ka ako, ba't hindi ka kasama? It doesn't work. Stop disrespecting people's privacy. Kahit ka nanay, kahit ka tatay, may hangganan. May paggalang ka dapat sa iyong kapwa. Huwag mag-urirat. At huwag laging sumabat sa usapan ng may usapan. Pagka mayroong taong nagte-text, huwag niyong silipin kung anong itine-text. At sa bahay niyo, kung may telepono, may tatawag, kinakausap yung isang tao, sikapin niyong lumayo para hindi niyo marinig. Hindi yung lalo pa kayong lumalapit, kunwari doon kayo naglalagay ng mga bulaklak, nagtatanggal ng mga alikabok, para talaga marinig niyo. Ugali talaga yan ng mga mangmang. Kung meron tayong paggalang sa sarili at sa ating kapwa, pag may nag-uusap at naririnig mo at hindi ka kasama sa usapan, gumagawa ka ng paraang lumayo para di mo marinig. Respeto ang tawag doon. Importante. Pag may nakita ka nakikipag-usap, lumayo na, paglapit sa'yo mo, bakit? Sino yung kausap mo? Hintayin namang ikwento sa'yo kasi pag hindi ikinwento, hindi yung para sa'yo. Proverbs 20:19, avoid a man who talks too much. And if you're going to avoid somebody who talks too much, all the more that you avoid somebody who asks too much. Maraming mga tanong na hindi dapat itinatanong. May ipinapagawang bahay yung isang tao, mapapadaan kayo, tatanong agad, magkano na nagagastos mo? Anong pakialam mo? Magtanong ka lang kung magdo-donate ka. Pag sinabing kapos na nga kami, nalaman mo, may padanagutan ka na tuloy ngayon. O teka, ito yung savings ko, bibigay ko sa'yo. Doon ka pala magtanong. Pero kung hindi ka magbibigay, huwag ka magtanong. Ang dami-dami natin itinatanong sa kapwa, magkano sweldo ng asawa mo sa Saudi? Anong pakialam mo doon? Ang dami nating mga kamangmangan na dapat tayong magising, mga nakakainis na ugali ng ating lahi. Sobrang manghimasok sa buhay ng may buhay. No? Pag may sarili na yung mga tao, private transaction nila yon, hayaan natin sila.
Di ba kayo masasarapan nung nananahimik kayo biglang may lalapit? Alam mo, kanina nakausap ko si ganon, ganito na pag-usapan namin. Bino-volunteer. Ibig sabihin, gusto nila talaga kayong isali. Gusto talagang kayong pagtapatan o kaya ay hingi ng inyong opinyon. Kasi alam nyo mga kapatid, pag ang ugali natin masyadong maurirat, matanong, laging masalita, ang tendency lang ng kapwa, paglihiman tayo. Layuan, iwasan. Gusto nyo ba yun? You want peace in the family? Stop talking back. Especially when you're in a foul mood. We all have moods. And peace in the family is promoted and kept when you allow people to have their moods and you don't have the same mood at the same time. When somebody's angry, try not to be angry or angrier. Let the person be angry for now. Bukas ka na. Pila-pila, kanya-kanyang panahon. Hindi mabuti yung nagsasagutan. When people in the family, when people in a certain circle of friends are in a bad mood, it's better to be quiet. Pag galit tayo, pag masama ang ating loob, ang gusto natin ibulalas. Hindi mabuting approach. Nasaktan ang loob mo, may gusto kang sabihin, meron kang panukala, sabihin mo pag hindi ka galit. Pakiramdaman mo rin yung kapwa mo kung maganda yung mood niya bago ka magsalita. Para ang kauwian ng usapan ninyo ay magandang solusyon, magandang bunga, hindi pagkakagalit. At pag may nagsalita na isang napakapangit na salita, ang tendency natin na mas daigin yon. Magkano ka? Sabi mo naman, doble mo. Pero wala tayong na-achieve. Ang maganda doon ay magkano ka? Oh, napakamura. Hindi mo dapat pag-aksayahan ng panahon. Tapos ang usapan. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. You know, anger is like fire, but unkind words coming from another person is like wind that fans the fire and makes it force. So avoid talking back, avoid answering back if your words would not be kind. If your words would not be conciliatory or diplomatic, if your words would embarrass others or hurt feelings or alienate people, better not talk. That is to your credit, that you could control your tongue for the sake of world peace. And in that case, just for the sake of family peace. So stop out-talking each other. May ipinanta sa'yo ang iyong kapwa. So thank you for telling me. I'll try to study it. Perhaps I will improve. But if somebody criticizes you and you answer with an even harsher criticism, you know where it will lead to. So speak your truth quietly and in the correct time. Sa pamilya, mga kapatid, isa pa para tayo matahimik, stop talking down. Tama na yung pagsasalita na para kayo amo, para kayong poon, para kayong Diyos. Kahit kayo tatay, kahit kayo husband, kahit kayo nanay, kahit kayo wife, kahit kayo ate o kuya, dumadating ang panahon, nagkakatabla-tabla na lang ang edad ng mga tao. Kasi pareho na lang sila ng alam, pareho ng mga karanasan. So yung mga dating pinopo ng mga ate, kuya, tatay, nanay, dumarating yung point na parang nagiging matalik mong kaibigan kesa sa parang mga sobrang mga superior. Hindi dapat nawawala ang galang sa magulang, sa mga nakakatandang kapatid, lalo't naging mabuting mga ate at kuya sila. Pero yung mga nakakatanda na mismo at matataas ang ranggo ang nagkukusang bumaba sa kanilang mga dambana at mga altar para maging mas maganda ang samahan. Well, it is true that the gap between parents and children, between elder brothers and younger brothers will narrow down in time. It is important to continue to be respectful to your elders, be they your brother or be your sister or be your parents. How can you be wrong when you're polite? How can you be wrong when you're diplomatic? Philippians 2:3, don't be proud, but be humble and consider others more important than yourselves. Merong mga tao na sakal na dahil sa sobrang superiority ng ilang members ng family nila. Mga tiya na nung bata ka, kinokontrol ka, dinidiktahan ka. Ngayon 30 ka na, 40, dinidiktahan ka pa rin ng tiya mo. At kung nag-60 ka na, siya nabuhay pa ng 80, didiktahan ka pa rin.
Dapat natitigil yan. Dumarating ang panahon, nagkakatabla-tabla. Hindi ka man agree, hindi ka man sang-ayon sa pamumuhay ng nakakabata sa'yo, pag sila'y nasa edad na, hayaan mo sila. Kung hihingi nila ang iyong payo, salamat. Kung hindi, at lagi mong ibinibigay nang hindi naman hinihingi, lalayuan ka lang. Ang mangyayari ngayon, tatanda ka ng tatanda, ni walang dumadalaw sa'yo, kasi bad ang record mo sa mga pamangkin mo. Bad ang record mo sa mga bata. Do you want that? Napakarami ng mga nauna sa atin na dapat ay kapulutan natin ng aral. Dapat iba-ibahin natin ang ating style. Stop the superior stance. Age and rank levels off, even between parent and child. But parents will always be parents and should be honored as parents. Remember, ang nagbo-volunteer na bumaba, yung nakakataas, pero yung nakakabata, yung mas nasa baba, huwag kayong mga sasampahin yung mga nasa taas at pakialaman sila at lampasan pa sila. Hayaan nyo, if they volunteer, they want to be more friendly, they want to be more accessible, but it's not for you to scale their Olympus. Ang lahat dapat lumagay sa lugar. God is God of order, and every place, every person, everything in creation has its proper place and proper time. Do not cross boundaries that you shouldn't. Even cacti live in the desert. Deserts, flowers like orchids live in shades. Bougainvilleas live under the sun. We all have our places in the scheme of things. And it's important to know where you should stand. Those who take a superior stand must at least be caring and supportive. And must be good providers. Tandaan nyo mga kapatid, sa pamilya, nagpopoon-poonan ka, nagbo-boss-bossing ka, kung good provider ka. Ngayon, kung good provider ka na, hindi ka pa nagpopoon-poonan, better. Pero napakasama naman nung hindi ka nga nagpo-provide, wala ka namang naitutulong, tapos kala mo ka kung sino dyan. Lalong wala yun sa lugar. Ang pinakamasarap, yung may naitutulong ka na, ang bait-bait mo na, pero hindi ka pa nagkukung sino. Maganda yun. Pero yung akala mo kung sino, wala namang naiaabot, wala namang naitutulong, bunganga ng bunganga, wala namang binibigay, sobrang mali. At maraming ganong kamag-anak. Kala mo kung sinong alam nila ang lahat, kala mo kay Rurunong, si sermon na nila mga kamag-anak nila, hindi naman nila tinutulungan. Earn your right to be heard. It's not a birthright to impose your mouth on other people's ears. You earn it. You earn it with your intelligence, with your wisdom, with your kindness, with your charities. But so much better if you have already earned it, but you don't use the privilege and you remain humble and nice. So kay nagpapakabathala sa inyong pamilya, tandaan nyo, ang pinagmulan ng bathala ay bahala. So sige, bathala ka sa pamilya, pero ikaw ang bahala sa gastos. Ikaw ang bahala sa mga bayarin. Bahala ka sa mga kung ano-ano mga pangangailangan. Ibig sabihin kasi ng bahala, responsible. Meron naman mga member ng family, wala man lang naiaambag pambayad ng kuryente o tubig. Akala mo pa kung sino mga poon. Lalagay ka dapat sa lugar. And especially in the family where relationships are permanent, stop the disrespectful language. More than anything, we remember being hurt by words. Human memory remembers pains, but very especially pains inflicted by the tongue of other people. So you don't want to be remembered negatively. You will pass this way only once. Why make enemies when you can make friends? And in the family, stop the shouting. Mga mag-asawa, kung nagsisigawan kayo, tumigil kayo. The meaning of a word will not change whether you said it softly or loudly, but emotions get affected when you shout. So why don't you just speak your truth quietly? You will achieve better results by not shouting. Shouting is primitive. May nasalubong kayong cobra, sigawan nyo na ubod lakas, baka sakali masindak nyo at umalis. May nasalubong kayong gorilla, sigawan nyo. May nasalubong kayong halimaw, sigawan nyo. Pero yung kausap nyo, asawa nyo, bakit nyo sisigawan?
kausap mo, anak mo, ba't mo kailangan sigawan? So kung galit na galit ka, mamaya ka nalang magsalita. When you're too emotionally affected, delay opening your mouth so you don't have to emphasize your meaning and help it with theatrics, with volume, with shouting. Because the tendency of the hearer is not to pay attention to your content, but to be affected and offended by your method. So mahalaga huwag magsigawan. Mga mag-asawa, magkatabi ba kayo? Sabi nyo, sige, wala na tayong sigawan. Ha? Sinasabi nyo ba? Lalo yung pala sigaw? Biruin mo mag-asawa, nagmamahalan kayo, may nagsisigawan kayo. Bakit? Di ba pag nagka-cancer ka, yung asawa mo na mag-aalaga sa'yo? Pagka yung atay mo, nasisira, yung asawa mo magdo-donate o anak mo. Di ba pag naghihingalo ka, ang nakapaligid sa'yo, pamilya? Bakit mo sila sisigawan? Mali. Sinasabi nga ni Lord, love your enemy. Di lalo namang love your family. Enemy nga, pinapamahal Family pa. Pag galit na talaga kayo, pumasok kayo sa kwarto, manalamin kayo, tsaka sigawan nyo yung sarili nyo. Mailabas nyo lang. Kasi hindi naman siguro kayo magdaramdam sa sarili nyo. Pero yung inilabas mo sa iba, pinagdaramdam nila yon. Huwag nyo sigawan, lalo mga bata. Natatakot, nasisira ang loob, nagtatampo. Hindi maganda ang bunga. Do not shout at your spouse. Do not shout at your children. And very especially, do not ever shout at your parents. Dapat, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng banayad. Families, you want to have peace? Stop replaying old woes. Tigilan ng hukayin ng mga bangkay ng nakaraan. Yung mga dating sama ng loob, dito yung nakikita-kita nalang inuungkat. Mga bangkay na naaagnas na, hinuhukay pa sa libingan, pinaglalakad muli. Philippians 3:13, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi ni Paul, alam niyo kung meron akong ginagawa, nililimot ko na yung nakaraan. Tapos na Bakit ko pagagalitin uli ang sarili ko? Bakit ko pagagalitin uli ang mga katabi ko at mga kausap? Ano ang uuwian ng sasabihin ko na pabalik-balikan kong galitin ang sarili ko? Malulugi lang ako, magagalit lang ang kapwa ko. We should be wise. Stop the blaming. Tama na ang tuusan. Tama na ang sumbatan. Lalo't na isumbat nyo na minsan. Pag naisumbat nyo na, bayad na. Pag isinumbat nyo uli, kayo na yung may utang. Tama na yan. Dapat tayong tablan ng salita ng Diyos. Hindi na didinig sa kanang tenga, lumalabas sa kaliwa at igigiit pa rin natin ang katigasan ng ating mga ulo. Baliwala ang lahat. We should move forward and stop provoking family members for showing their ugly side. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Pag daw mabait, banayad, mapagpakumbaba ang ating sagot, galit man yung tao, huhupa rin ang galit. Ang goal natin, magkasundo, hindi mag-away. So bakit ka magsasalita nung magpapagulo lalo at hindi magbibigay ng kapayapaan? So in the family, stop arousing people to anger, to envy, to jealousy. Kaya marami magkakapatid nag-aaway, sul-sul ng kani-kanyang mga asawa. Lalo tungkol sa manahan. Sabi, bakit ang kuya mo, namanan niya yung bahay, ikaw, bulok na jeep? Asawa magsasabi nun. Asawa, hindi ka kasama sa pagpupundar ng mga kayamanan ng magulang ng asawa mo. Huwag kang makialam sa hatian. Nagkakagulo ang magkakapatid dahil sa sul-sul, ungot-ungot at iyak-iyak ng mga asawa. Yung dating masasayang magkakapatid na paghihiwa-hiwalay tuloy. Kung hindi mo pundar, huwag kang maghangad. Pero siyempre, sasabihin ng asawa, ang mga anak mo, lugi. Siyempre, props yung mga anak niya. Pero siya ang interesado doon. Kaya marami pong kumpanya na matatalino yung magkakapatid, puwera ang mga asawa sa pagraran ng kumpanya. The fastest way to destroy a company is to bring in all the in-laws. Kasi alam niyo ang magkakapatid, ano man ang mga kasalanan niya sa isa't isa, dahil magkakapatid, magkakapatawaran din niya. Magpapasensyahan din. Pero pag may sumaling mga sabet,
Yan ang nagtatanim, yan ang nagpapalika ng gulo. Kung magtatayo kayo ng kumpanya, magkakapatid, off limits ang mga asawa para tahimik kayo. Pero sabi ng asawa mo, I'm business-minded, Daddy. I like to be involved. Sabi mo, magtayo ka dyan sa tabi natin ng make tusok-tusok the fish balls. Use that business, mag-business ka dyan, pero huwag kang sumangkot sa pamilyang ito kasi gugulo. Mahal kita, pero, in-laws are like that. So magpakatalino kayo para ang tahimik ang pamilya. Galatians 5:26, let us not become conceited, provoking and envying each other. So stop talking in a harmful way. Ngayon sana mga kapatid, kung naririnig natin ito, huwag nating titigasan ang ating puso. Huwag nating gagalitin ang ating mga sarili. Ibaba ang ating loob. Tanggapin ang pagtutuwid ng mga salita ng Diyos. After all, these are all from the verses of the Bible. Huwag tanggihan. Buksan ang puso para mas sumarap ang buhay at mas maging kaiga-igaya tayo sa ating kapwa. So you don't only stop talking in a harmful way, but you help people stop talking negatively by inspiring them with your kindness, with your love, with your good manners. Inspire people to sanitize and beautify their language by sanitizing and beautifying your own. And do not tolerate harmful talk. When people come to you talking negatively about other members of the family, don't participate. Discourage it. Huwag makinig sa mga bulong-bulong. Maraming mga maghihipag, magbibilas, tumanda na lang, namatay na lang yung iba, magkakagalit pa. Gusto nyo yun? Dapat baguhin ang ating mga ugali. Psalm 1:1, God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners or join in sneering at God. Pinagpapala ng Panginoon ang hindi nakikinig sa mga masasamang mga pananalita at sa mga salita ng makasalanan. Aming Diyos, turuan niyo po kami na i-apply ang mga salitang ito sa aming buhay. Forgive us, Father, if we have offended you and if we had done things that contradict the holiness of your words. Teach us to correct ourselves. Ituro mo sa amin, Panginoon, na baguhin ang aming pag-uugali, bata man kami o matanda, para ang nalalabi pang panahon ng aming buhay maging matiwasay, tahimik, payapa. Yung mga nasaktan namin at nagalit ay muling bumalik ang loob sa amin at lumapit ang kanilang loob. Dahil nakikita nilang kami nagbabago. Patuloy mo kaming baguhin ang aming mga buhay, Lord, baguhin ang inyong salita. At sa mga kapwa namin, sa aming mga kapatid na hindi itong problema dahil talagang mabanayad magsalita, mahinahon, masarap pakinggan ang mga sinasabi. Salamat. Salamat sa ganong ugali na siguradong nagbibigay ng kapayapaan at magagandang bunga sa buhay ng mayroong ganong pag-uugali. Ituro mo sa amin na maging ganon kami, O Diyos. Teach us to continue to change from glory to glory so we can be more and more like your Son, Jesus. Pagbulay-bulayan natin ang mga salitang ito. In some moments of silence, reflect upon that which we have heard and ask God to give you wisdom to apply this in daily life. Patuloy niyo kaming turuan, Ama, sa ilang saglit ng aming pakikipagniig sa iyo ng tahimik. Pukawin mo ang aming loob. Ipakita mo ang aming mga tamang ginagawa para lalo naming maulit at ipamukha mo sa amin ang mga mali at ng maituwid. Magbulay-bulay tayo sa mandali. Our God is awesome because He is God of truth. At dahil dyan, marapat lamang na kilalanin ang totoo, yung tunay, at kilalanin yung huwad.
Mark 13:22, false messiahs and false prophets will come and work miracles and signs. Isa po sa mga ibinigay ng Panginoon na babala sa mga panahong mapanganib ay ang pagdating ng mga huwad na mga guro, huwad na mga mangangaral. There had always been a raging contest. Sino ang fake? Sino ang totoo? Sino ang false teacher, false shepherd? Sino ang false prophet? Lies oppress, truth sets free. Kaya mahalaga po na bigyan natin ng pansin ang pagsusuri sa mga nasa paligid at nang malaman natin kung paano tayo tatanggap o kaya ay tatanggi ng mga katuruan. Ang pag-aaral natin, how to know fakes. Paano ba kikilalanin ang mga hindi totoo? Ama namin, salamat sapagkat kayo'y totoo. At nawa yung katotohanan nyo ang siyang maging liwanag namin, ang katotohanan nyo ang siyang maging gabay sa aming buhay. We ask you, Father, to bless us, forgive us our sins, cleanse us, and teach us. Take us by the hand and guide us so that we may know the truth from lies and that we can avoid falsehood, not only in others but also in us. Be our teacher, be our speaker, set us free, and expose the works of darkness in our midst. In the name of Jesus Christ, your Son, our truthful, loving, and caring Savior and friend, we pray. Amen. Sa pag-aaral natin po ng kung sino ba at paano malalaman yung totoo, unahin natin yung paano hindi dapat. How not to tell fakes. How not to know and how not to measure and test fakes. Marami po kasi kuminsan tayong ginagamit na pamantayan sa pagsukat, hindi naman yun ang dapat pamantayan. Unang-una, when we assess teachers, preachers, teachings, groups, we should test them not by personal moral victories or failures and lapses. Hindi masyadong pwedeng asahan na pamantayan na sukatin mo ang pagiging tama o genuine ng isang mangangaral o ng isang propeta by personal moral victories or failures. Not even by one's recent moral performance or average. Why? Because no one is perfect. Kahit ang mga genuine prophets sa Biblia, kahit sila Pedro na mga disipulo at mga apostoles, ay nagkakaroon ng mga mali, mga hindi tamang mga katuruan. No one is perfect. Not even genuine prophets. Even genuine servants of God experience lapses. No? Even fakes could have impressive records. Kaya hindi mo komo napakaganda ng ugali, napakaganda ng ayos, napakaganda ng pamumuhay ng isang mangangaral. Masasabi mong, totoo na nga. Kasi ang dapat mo naman ngayong suriin ay yung laman, yung content ng kanyang mga katuruan. James 3:2, all of us do many wrong things. So nakakaroon ng mga pagkakamali ang mga taong makadiyos sapagkat hindi sila perfect. So yan po ang una nating pamantayan, how not to know fakes, not by personal moral victories. Because no one does right all the time. Romans 3:10, the scripture tells us no one is acceptable to God. And Romans 3:12, they have all turned away and are worthless. There isn't one person who does right. Wala daw tao na laging tama ang kanyang ginagawa, kahit pa nga siya ay makadiyos. So we do not seek perfection even from genuine servants of God because that is oppressive. Para hanapin natin yung perfection sa atin at sa ating kapwa ay napakabigat na pasanin yan because no one is perfect. All fall short of God's standards. I have been reading and will continue to read from the contemporary English version. Romans 3:23, all of us have sinned and fall short of the glory of God. We all know that the flesh is weak. In Mark 14:38 says, you want to do what is right, but you are weak. May mga kasabihan po ang mga Arabs, even a good horse must be allowed at least one fall. Kaya hindi pwedeng asahan ng 100% correctness
from anyone even though he might be genuine. So hindi natin susukatin sa moral performance, bagamat yung batting average dapat ng genuine prophets and teachers ay mataas. Pero hindi natin paghahanapan ng perfection. How else not to know and test fakes? Not by usual religious standards. Kung lagi nating i-apply yung usual, accepted, legalized, formalized religious standards, maraming totoong mga lingkod ng Diyos hindi papasa. Si John the Baptist nga nun, hindi pumasa. Ang Panginoong Jesus hindi pumasa sa mga religious standards ng kanyang panahon. Because some standards are man-made. Subukan nyo lamang mag-Bible study, lalo na maging Bible study leader. Pag may mga kamag-anak kayo, kasambahay ng mga kontrabida, medyo magkamali ka, yan ba? Yan ba ang born again? Yan ba ang Christian? Ano kasi, mali ang standard na ina-apply na sabi, oo nga, ako nga. Kahit sinabunutan kita kanina, talagang Christian ako, nawala lang ako sa sarili. No? Kasi hindi mo pwedeng asahan na yung Christian ay perfect lagi. At yan lagi ang mga pang-blackmail ng mga kontrabida sa mga biblical Christians. Lagi, yan ba? Ganyan ba? Deaconess ka pa naman? Anong ina-expect mo sa akin? Maging perfect? So, hindi tama yung standard na yun, yung usual religious standards. Mark 7:7, the Lord speaks, you teach rules made up by humans. Alam nyo kung sinong kausap niya rito? The religious establishment. Religious leaders, religious people. Mark 7:8, you disobey God's commands in order to obey what humans have taught. Sa panahon ng Panginoon, napakarami niyang itinuwid sapagkat napakarami ng kalikuan na dahil galing sa templo, galing sa mga religious leaders, akala ng mga tao yun na yung tuwid. At yung kabaligtaran na matuwid, naging mukhang liko dahil napalitan ng standards ng mga tao. Hindi lahat ng official teachings and standards of the church, yun nga ang kalooban ng Diyos. Mark 7:9, sabi pa ng Panginoon sa mga religious leaders, you are good at rejecting God's commands so that you can follow your own teachings. Ang mga relihiyon, bagamat hindi naman matatawag na fake o demonic, at talagang Diyos din ang sinasamba, pero dahil pinapaandar ng mga tao, at dahil may mga kakompetensyang ibang relihiyon o sekta, at dahil may mga pangangailangan, madalas umiimbento yan ng mga katuruan para itaas ang sarili at ibaba ang iba, para ang mga tao'y utuin at ipasuka at pigain sa kanila ang lahat ng pwede nilang i-donate, pigain sa kanila lahat ng mga pagdurusa at pagsasakripisyo para sa ikabe-benefit ng institusyon. Maraming ginagawang ganyan ng relihiyon. At marami ring dinidemonize, pinagmumukhang masama at mali, hindi dahil totoong masama at mali, kasi hindi lang konforme sa kanilang mga molde o sa kanilang mga frames. Kaya ang kausap ng Panginoon dito na kanyang tinutuligsa, hindi naman yung mga ungodly yung talagang official religious leaders. How to tell fakes? Dapat hindi natin laging ginagawang standard ang standard ng relihiyon. Madalas pa nga relihiyon ang nagmi-misrepresent sa Diyos. Alam nyo kasi ang relihiyon, madali sana kung dalawa lang kayo, tatlo, mag-worship lang kayo, tahimik ang buhay nyo. Pero oras na dumami na ng dumami kayo, meron kayong mga empleyado ang pinapasweldohan, may mga binabayarang rent, mga kuryente, nagkakaroon ng iba kuminsan ng mga priorities ang religious leaders. Puro fundraising, survival, or preeminence over other churches. Naiiba. Kaya meron ding pagpapala yung hindi masyadong malaki kasi walang masyadong maraming pressure para mag-perform, para magpalabas. Pero importante, lagi mong sinusukat, not all religious regulations are from God. Hindi naman ko mo inimbento ng relihiyon yung regulasyon at hindi diretsyong galing sa Diyos. Ay masama na nga. Kumisan ginagawa nila yon to survive, to be organized, o para bigyan ng kaayusan ng mga bagay-bagay, nakakatulong pero hindi dapat sambahin yung mga regulasyon na yon, and definitely not to die or kill for. So merong mga religious establishment na sabi, dapat formal yung suot natin pag Sunday.
hindi naman yun masama. Maganda namang observe, pero hindi mo naman dapat gawing poon yung regulasyon na pagka hindi na maganda yung damit ng tao, hindi mo natatanggapin o mamaliitin mo na para lang hindi maging issue. Para lang mas maayos at hindi ka na mapansin negatively, edi kumonform ka na lang. Pero dapat pinipili natin, alin ba talaga yung mga katuroan na talagang kailangan dahil sa Diyos, at alin yung inilagay lang dyan ng relihiyon to make it more convenient or more organized. Magkaiba ang bigat ng mga regulasyones na yon. We are not to judge people only because they are breaking some religious standards. If a person breaks or fails to reach some set religious standards of morality, it doesn't follow that he is ungodly or immoral or breaking God's real law or displeasing God. Sometimes they're only displeasing the religious establishment. All throughout history, you see that institutionalized religion demonizes many ideas and things and people that may not really be offensive to God. Kaya maraming mga giyera, religious wars, are not fought between unbelievers, but between two factions of believers of the same God. Kasi nga pumapasok yung human factor. Many times, institutionalized religion makes spirituality burdensome. And this was the glaring reality during the Lord's time. That's why the most acidic and painful words of the Lord were addressed to religious leaders. Acts 15:10 and 19. Now why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? The burden is too heavy for us or our ancestors. And so, my friends, I don't think we should place burdens on the Gentiles who are turning to God. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga naunang mga Kristiyano kung anong gagawin nilang patakaran sa mga hindi naman Hudyo na naging Kristyan, sa mga Gentiles. Yung iba sabi nila, kailangan maging Kristyan tulad natin. So kailangan the men should get circumcised, they should observe our dietary laws, they should observe our traditions before they can become Christians. At sabi nga nitong matalinong nag-observe na ito, ang mga ninunungan natin hindi naman nasunod lahat ang regulasyon ng templo. Hirap na hirap ang lahat ng henerasyon ng mga Hudyo sa dami na ng naipataw nating mga bawal at mga do's and don'ts. Hindi naman natin nasunod ang bigat, ang hirap. Tapos ngayon, pati yung mga hindi Hudyo nagiging Kristiyano, hindi na lang natin payagang maging diretsong Kristiyano as Gentiles. Ipapapasan pa natin sa kanila yung mga bigatin ng relihiyon natin na hindi naman natin nadala. Kaya sabi, huwag na natin gawin yan sa kanila. Dahil sa maraming inimbento ng relihiyon na pampahirap para lumapit sa Diyos, pampabigat para maging makadiyos, naawa ang Panginoon sa maraming tao. That is why Jesus pitied the people. Pag nakikita niya in Jerusalem, siya ay napapaluha. Ang mga tao ay napakaraming pagdurusa at paghihirap na akala nila ikinatutuwa ng Diyos. Yung pala, hindi naman at inimbento lang ng templo. The people have become victims of misguided and twisted religion. Ang layo-layo na nila dun sa Diyos. Dahil naging institusyon. Pati haba ng balbas may regulasyon na. Pati laylayan ng mga damit, kulay ng mga isusuot. Lahat na regulated na hindi naman talaga ibinigay ng Diyos nung una. At kung ibinigay man, ibinigay sa isang panahon dahil kailangan nung panahon na yon. Kailangan nung kalagayan ng mga tao nung panahon na yon. Ang ginawa naman ng mga tao, na iba na yung kalagayan, na iba na yung panahon, patuloy pa rin ang pinaiiral ang mga kautusan na hindi na bagay sa mga bagong katotohanan ng buhay. Hindi ko mo biblical, nakita mo sa Bible at nandun yung verse, ia-apply mo na sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Halimbawa nga si Noah, pinagawa ng sasakyang dagat, ikaw ba gagawa dahil nakasulat doon? Di naman ikaw yung kausap. Di naman ikaw yung pinagawa. Maraming ganong regulasyon. Sabi mo, biblical yan? Yes, no problem. It's really biblical. But remember that there's a context. Bakit yan inutos? Kanino inutos? Sa'yo ba? Bakit yan ginawa ng ganong tao?
Merong isang lalaking pinatay yung anak niya dahil sabi niya kung sino unang sumalubong sa akin pagkagaling ko sa giyera, papatayin ko at i-offer ko sa Diyos. Yung anak ba naman ang sukat lumabas ng bahay? Kasi inaasahan niya ang lalabas mga kambing, mga baka, yung mga alaga nilang hayop na nasa silong. Anak yung lumabas. So pinatay niya para daw, yun ang sabi niya at pangako niya sa Diyos. Pero ang tanong man sabi kaya ng Diyos, bakit tinanggap ko ba yung pangako mo? Ikaw lang umimbento niyan. Dapat hindi mo tinuloy kahit pinangako mo dahil hindi naman kita pinapangako niyan Ikaw umiimbento ng pangako na yan. Humihirap tuloy. Mga kapatid, ulitin ko to, hindi common na sa Bible, gagawin nyo na. Titingnan ninyo kung ba't ipinagawa. Kanino ipinagawa? Saan, kailan? Ngayon, kung lahat ng sitwasyon, the same as your situation now, then it might be safe to apply it to your life. May mga regulasyon na para lang doon sa pangangailangan sa panahon na yun. At ang panahon ay naiiba. What is important is to get the meaning of the verse to the original writer and the original hearers. And then apply its significance to us now. Ano ba yung kahulugan niyan doon sa unang nakarinig at tinuruan? Ngayon, iba na ang kahulugan niyan sa akin ngayon, na iba na ang panahon. Ang ia-apply ko na ngayon, hindi laging yung kahulugan, kundi yung kahalagahan nun, yung significance. Matthew 11:28-30, ang sabi tuloy ng Panginoon sa mga taong naghahanap sa Diyos, "If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest." Read between the lines. Kung sobra na kayong pinapahirapan ng templo, huwag kayo doon pumunta kayo dito sa akin. Sobra na kayong pinapahirapan ng relihiyon, take the yoke I give you. Put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. So paano mo malalaman kung fake ang katuruan? Mahirap. Meron din totoong katuruan na mahirap sundin, pero merong hirap na hindi naman kailangan. Halimbawa, kailangan pahabain mo yung buhok mo ng 3 metro. Ano naman ang kinalaman ng dami ng kuto mo sa iyong pagiging relihiyoso? Kailangan ganito kahaba yung baro mo. Kung wala ka nang kadamit-damit, wala ka nang maisuot, hirap na hirap ka nang sumunod doon. Yung hirap na di naman kailangan, malalaman mo, teka, magsususpecha ako, parang fake naman yata ito. Yung mga hirap na namamatay ka na at kailangan mo na ng transfusion ng dugo, ay tumatanggi ka dahil sabi ng relihiyon. At marami nang namatay. Pero bakit ko kailangan gawin yan? Meron namang technology, meron namang pwedeng ganito. Yung mga hirap na kailangan papagisingin ka lagi ng 1:30 in the morning para manalangin. Bakit naman aabalahin ang tulog ko? Hindi ba pwedeng 7? Tulog na ba Diyos pag 7? O gising din? Gising din. Ba't kailangan ko magpuyat? Ngayon, kung bagay sa body clock nyo yung puyat at manalangin, edi okay. So, mga hirap na hindi kailangan. Sabi ni Lord, kawawa naman kayo. Ang daming pahirap sa inyo na reliyon. Kung sawa na kayo dyan, alam nyo, go back to the simple teachings of God that I represent. Padaliin natin ang buhay. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. So, how to tell a fake teaching? It oppresses you needlessly. Sabi nga ni Lord, aba, kahit Sabat, kung nakakabuti sa iyo na may gawin ka, gawin mo yun. Kasi binigay naman ng Diyos ang Sabat para sa ikabubuti ng tao. The Lord says, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kaya nagbigay ang Diyos ng kautusan na walang magtatrabaho sa Sabbath. Ang kausap nun yung mga amo, yung mga masters. Kasi yung mga amo, pinagtatrabaho yung mga tao 7 days a week. So nag-utos siya. Pero kung ikaw na mismo tong empleyado, gusto mo pa magtrabaho, ginaganahan ka, nasa sayo na yun. Pero ang mahalaga para sa iyo rin, magpahinga ka dahil mahal ka ng Diyos. Pero hindi yung namamatay na yung nanay mo, ayaw mong buhatin dahil Sabat. No, kailangang gamitin mo yung kukote mo. Yun ang mga...
kapatid, ang gusto ko idiin, ha? Yung hirap na di naman kailangan, tapos mo kasi sabi ng relihiyon o sabi ng Diyos, mag-isip-isip ka, baka relihiyon lang ang may sabi nun. Ang Panginoon nga, sa pamantayan ng relihiyon ng araw, bagsak. Jesus was even labeled by the religious establishment as drunkard, glutton, and a friend of sinners. Lasenggo daw, masiba, matakaw, at kaibigan pa ng mga makasalanan. At siyempre, yung mga religious leaders ang good guys. Luke 7:34, but because the Son of Man goes around eating and drinking, you say, Jesus eats and drinks too much. He is even a friend of tax collectors and sinners. You see, even the Lord doesn't fit the religious mold of His time. The lifestyle of Jesus was unreligious by those standards, unconventional, and therefore He was judged. How else not to tell fakes? Not by works. Ito ang mga Pharisees and religious leaders na tinutuligsa ng Panginoon. Ang galing ng works nila, ang dami talaga. Works of piety, works of charity, rituals. Ang dami talaga nilang mga matatawag na good works, impressive works. Pero hindi naman na-impress ang Panginoon. Matthew 23:15, you Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You're nothing but show-offs. You travel over land and sea to win one follower. And when you have done so, you make that person twice as fit for hell as you are. Sabi niya, oo, masipag kayo, mga missionary kayo, ang sisipag niyong magmisyon, ang sipag niyong mag-convert ng mga tao, pero kawawa ang dinadapuan ninyo at nakikinig sa inyo dahil matapos niyo silang turuan na doble pa ang kasama nila. Na ituturo niya sa kanila ang judgmentalism, self-righteousness, separatism at kung ano-ano na dati, mabuti pa nung hindi sila relihiyoso, hindi sila ganun. Natuto nga sila ng konting katotohanan pero ang daming kakambal na mga kaartehan at mga kamalian, mabuti pa hindi nyo nalang tinuruan para kung datnan sila ng mga tunay na magtuturo, at least bukas pa yung puso nila. Kasi pag naturuan ka na ng mga sobrang mga fake, isasara na nila isip mo. Hindi ka na makikinig sa ibang darating na magtuturo. Sasabihin nilang sila na lang yung tama at wala ng iba. Nagsara ka na. Mabuti pa hindi ka na lang nagbukas sa kanila dahil nanatili ka pang bukas. Dahil kung dinatnang ka pa nung mas tama, at least willing ka pang makinig. Kawawa ang biktima ng masisipag na missionary, tapos ang itinuturo lang naman yung ganong mga bagay. So not by precedent, not by set standards. The Lord's teaching was unlike the prevalent religious thought. Matthew 7:28-29. When Jesus finished speaking, the crowds were surprised at His teaching. He taught them like someone with authority and not like their teachers of the law of Moses. Tingnan niyo mga kapatid, ang turo ng Panginoon sobrang nakatawag ng pansin dahil ibang-iba sa katuruan ng official religion. There's one way to tell a fake teaching. It is not original. It is just a rehash, just a reshaping of old teachings. Yung mga fake teachers kasi, if there is one thing that is not their virtue, hindi sila original. Siyempre, hindi naman sila pinagkakalooban talaga ng Espiritu ng Diyos, saan sila kukuha ng original idea? So ang pwede lang nilang kunin, yung mga lumulutang-lutang na ideya dyan, inaayos-ayos nila, binibihisan nila para magmukhang kanila, ituturo nila, sila na yung propeta ng katuruan na yon, pero there's nothing new. Kaya yung mga sobrang lagi nagtuturo, end of the world na, nothing new. Diba? Luma na ngayon, 2,000 taon na nga na iniisip ng mga tao, end of the world na. No? Napakarami na nagsuot ng helmet, sumuot sa kuweba, nag-resign, kung ano ng mga pinaggagawa at hinintay yung end of the world at isa-isang naglabasan nung hindi naman nag-end ang world. Sasabihin na hindi kasi nag-end kasi blah blah blah. Siyempre may excuse. Kasi hindi kayo sumunod sa turo namin, hindi kayo sumama sa kuweba, hindi tuloy nag-end. No? Yung laging may ibang sisisihin. May magsasabi, itong politikong ito ang mananalo. Tapos pag natalo, kasi meron siyang ginawang hindi tama, hindi tuloy siya nanalo. Sabi sa Bible, if what a prophet says does not happen, he is a fake prophet. Magpa-prophesy ka, tapos pag hindi natuloy, ang sisisihin mo yung ibang tao, hindi natuloy kasi hindi kayo nakinig sa akin. Ang prophecy nga, pinakita na sa yung mangyayari, kaya mo sasabihin, kahit ano pa, yun ang mangyayari. Pag hindi nangyari, edi fake.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Diba? Napakarami kasing taong mga nadadaya. How else not to tell fakes? Not by outward trappings like attire or looks or style. Siyempre, what you lack in substance, you have to compensate in form. Hindi ko ang disente, ang linis-linis ng pagkakaahit, no? Ang ganda-ganda ng suot, planchadong-planchado. Pwede mo na sabihin, oo nga, maka-Diyos. At hindi ko naman ang suot, medyo Jeff Rocks at kung kakaiba, sabi mo, ay, fake yan. John the Baptizer looked weird, but was super spiritual. Mark 3:4, John wore clothes made of camel's hair. He had a leather strap around his waist and ate grasshoppers and wild honey. Although ngayon siguro, fad na yung grasshoppers and honey, pero nung araw, nawi-weirdan yung mga tao doon. Priest looked proper, religious and ceremonious, but got very low grades from the Lord. Matthew 23:5-7, everything they do is just to show off in front of others. They even make a big show of wearing scripture verses on their foreheads and arms. And they wear big tassels for everyone to see. They love the best seats at banquets and the front seats in the meeting places. And when they are in the market, they like to have people greet them as their teachers. Sabi niya, huwag kayo ma-impress sa ganong mga looks. Hindi na dadaan yan dyan. How not to tell fakes? Not by claims, not by pronouncements or official dogma or teaching. John 8:33, they answered, we are Abraham's children. We have never been anyone's slaves. How can you say we will be set free? Yan ang tanong ng mga tao sa Panginoon. Aba, mga kaapo-apuhan kami ni Abraham at dahil dyan may birthright kami to heaven. Pero nang sabi ng Panginoon sa kanila, at sabi sa kanila rin ni John, huwag niyo ipagyabang na apo kayo ni Abraham. Kahit itong mga batong ito, pwedeng gawing anak ni Abraham kung gugustuhin ng Diyos. Hindi ganyan mga claims. Yung iba, kami ang tama kasi historically kami tong church na to, kami tong kongregasyon na to. Kami yung nakakonekta sa bato na Jesus. Maraming mga ganong claim. Ibig mo sabihin, magiging tama ka ngayon dahil sumama ka sa relihiyon na sinalihan ng mga tao na yun ng nakaraan? Tama ka ngayon dahil personally, tama ka sa harap ng Diyos. Hindi dahil kung kanino ka sumapi. Kasi personal yan. Ibig mo sabihin, yung mga relihiyon na sinasabi nila, sila ang tama at tunay. Pag sumali ka doon, tunay ka na nga. At pag umalis ka uli doon o tiniwalag ka nila, hindi ka na naman tunay. So ang pagiging tunay pala, membership. No, it's personal. Kasi sabi ho nyo ipagyabang ng mga apo kayo ni Abraham. Pati nga mga Gentile, pag naniwala kay Jesus, itinuturing na apo ni Abraham. So hindi yan by association, by personal relationship with the Lord. Yun ang importante. And definitely, you don't tell fakes by preeminence or numbers or size or power or visibility. Not by social acceptance or longevity or canonization or popularity. Kasi madalas yung majority pa nga, yun na hindi tama. Sabi ng Panginoon, ang papasok niya sa maling pinto, mas marami kaysa papasok sa tamang pinto. And Jewish traditional religion was all this. Malaki, sila yung official, visible, matagal na, 1,000 taon, pero mintis pa rin by the standards of the Lord. As we have said, you don't tell fakes, not by association or membership. Don't say that you're a Jew or a descendant of Abraham or a member of this and that sect or congregation. John 8:39, the people said to Jesus, Abraham is our father. Jesus replied, if you were Abraham's children, you would do what Abraham did. But because you're not doing what Abraham did, therefore you're only biological children, but actually not spiritual children. So hindi pwedeng daanin yan dyan. Matthew 3:9, and don't start telling yourselves that you belong to Abraham's family. I tell you that God can turn these stones into children for Abraham. Hindi yan by relation, by membership or association. It is personal. Israelites na nga sila, hindi pa sapat. No?
Tingnan nyo to, pansinin nyo. Ito, mga Israelite na, ipinagyayabang nila, Israelite sila, apo ni Abraham. Sabi ng Panginoon, I'm not impressed. Kahit mga bato, pwedeng gawin ng apo ni Abraham. Yung tunay na ngang apo ni Abraham, hindi pa impress si Lord. Ngayon naman, yung mga hindi nga apo ni Abraham, gusto pang maging apo ni Abraham at pilit pang Israelitan. Yung tunay na ngang mga Israelite, hindi naman nakaka-impress kay Lord eh. Ikaw nga, hindi ka na nga Israelite, pipilitin mo pa maging pekeng Israelite, di dalawang layer na ng kapekean yan. Bakit mo kailangan maging Israelite para katanggapin ng Diyos? Yun nga mga tunay na Israelite, tinanggihan. Ang mahalaga, yung personal mong relasyon sa Diyos. Hindi yung kokopyahin mo yung bigote nila, yung costume nila, yung sandalyas nila, yung pagkain nila, yung mga piyesta nila, piyesta mo rin. Yun nga, sila nga doon, hindi nga sila tinanggap eh. At sila nga mismo hindi tumanggap. Ba't yung pa ang kokopyahin mo? Wala ka ba talaga magawa sa buhay? Mga Pilipinong nagpipilit maging Jewish, maging Koreano, maging Australian, all nations, all tribes will worship the Lord. At sa pagdating ng panahon, sabi sa Revelation, all the nations will gather before the Lord. So may national identity. Tapos ikaw litong-lito. Hindi mo malaman kung saan kasasaling nation. Kailangan malinaw sa iyo yan. Now, how do you tell fake prophets? At bago natin itutuloy, gusto ko magbigay ng isang napakahalagang babala. Ang personal ko pong paniniwala mga kapatid, napakakonti ng talagang fake prophets. Yung genuinely fake, konti lang. Nagmumukha lang fake siguro dahil kulang lang sa training, kaya kung ano nang sinasabi. Baka kulang lang sa impormasyon o edukasyon. Kulang lang sa maturity, nandun siya sa level ng pag-iisip na yon, pero baka naman next month, maghunos dili na yan, mag-iba na rin ang paniniwala. So you don't just quickly label people fake. It's best not to judge anybody. Pero dapat mo rin pag-aralan para maging maingat ka kung kailangan ka mag-ingat. But don't judge. Yung mga tinatawag natin, ay fake si ganon, pwede natin sabihin, baka kulang pa lang yan sa pag-aaral. Pag dumami-dami ang kaalaman, maiisip din niya yun. Bihira siguro mga kapatid yung talagang fake, yung ipinadala ng impyerno, yung kampo ni Satanas, konti yun. Marami misguided lang o kaya ay nagpapauso, nagpapakiut. Pero hindi mo naman sasabing talagang genuine fake. Fake na fake. Yung fake siya na fake, hindi siya totoong fake. Misguided lang ko minsan. But how do you tell those that are really fake? By personal fruit. Tingnan nyo yung general trend ng kanyang behavior, averages, and the usual self. Rebellious ba siya? Wala ba siyang pagsidlan? Wala na siyang isang takbo ng isip, paiba-iba? Ang gulo-gulo? Yun, isa yung dapat hahanapin na sign. And by personal fruit, we mean first of all, internal fruit. Ano yung inner personality niya? Yung composure, yung essence. Kasi, yung mga tunay na mga anak ng Diyos, bagamat nagkaka-problem, hindi naman laging problemado. Bagamat kuminsan ay natatakot, hindi naman laging nangangamba. Kuminsan ay nalilito, pero hindi laging lito. Galatians 5:22-23, God's Spirit makes us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled. So hahanapin natin ito. Hindi ko mo nakita nyo, genuine na. Pero pag wala yung mga ito, malamang hindi genuine. Matthew 7:20, you can tell who the false prophets are by their deeds. Not by their teachings. It is easy to parrot a good line, but by their deeds. Not by one deed or two deeds, but a general average of an entire long period. Kasi nga, di ba, kahit naman genuine, nagkakamali rin. Hindi ko man nagkamali siya kahapon, fake pala siya. Titingnan nyo yung batting average. In other words, look at the character. Hindi ko mo maganda ang character, genuine na. Pero pag hindi genuine, usually hindi maganda yung character. So, tinitingnan mo yun. Look for the fruit of the Spirit. And take a look at the attitude. Not external output, not works. Because even fake prophets and fake religions have very great output. Magaganda rin ang kanilang mga charities, magaganda rin ang kanilang mga activities. Mas maganda pa nga kumisan kaysa doon sa mga tunay na anak ng Diyos.
Hindi yun ang pamantayan. Kasi kahit fake, pwedeng mamunga ng marami outwardly. At ngayon, pagka totoo, hanapin nyo, totoo ka pala, dapat namumunga. Hindi naman dahil lang hindi namunga last time, hindi mo nasasabihin fake. O sasabihin mo na fake siya. Kasi tulad ng tunay na halaman, may panapanahon din, may season na maraming bunga yung lansones mo, may season na hindi masyadong marami. Pero titingnan mo yung mahabang panahon, ano yung average? Kasi pag talagang galing sa Diyos, mamumunga at mamumunga. Imposibleng hindi. Sabi ni Lord, you will know them by their fruit. It can be an internal fruit, it can be an external fruit. It could be the internal fruit, which is character, or the external fruit that is visible, tangible, measurable. Like behavior coming from character. Ang behavior naman, nasusukat yan eh. Gusto mo maging scientific? Ilang beses kang nanigaw last week? Ilang beses kang nagwala? Ilang beses kang nagalit? Ilang beses? Nabibilang mo. Pwede mo sukatin ang behavior. Ephesians 4:22-24, you were told that your foolish desires will destroy you and that you must give up your old way of life with all its bad habits. Let the Spirit change your way of thinking and make you into a new person. You were created to be like God, and so you must please Him and be truly holy. So tinitingnan mo yung kalooban. So you look for concepts. Being moderate and not extremist is something you look for. Usually, ang mga fake prophets, extremist. No? Yung everything or nothing lang. Yung pagkaganito, dapat lang yung ganito kahit oppressive na. Sobrang extreme. Ecclesiastes 7:18, sabi ni Solomon, keep to the middle of the road. You can do this if you truly respect God. Nasa middle of the road, hindi yung gilid-gilid dito, gilid doon, wala nang gitna. Pagka everything or nothing, everything is to the max, magduda-duda kayo nun. Dahil yun ang mga bagay na nakakapagod. Yung hihingi ng donation, pati yung gintong ngipin mo at mga pasta, babakbakin para kunin, extreme na yun, ano? Yung ikakagutom mo na, binibigay mo pa at itinuturo, hindi balik ang magutom, extreme na yun. Yung mga ayaw ka ng pagtrabahuhin, ayaw ka ng pag-overtimein dahil puro paglilingkod sa Diyos, extreme na yon. Kailangan mo namang mabuhay, kailangan mo maghanap buhay. Yung ayaw kang pa-absente ni minsan, inaapoy ka na ng lagnat, sumusuka ka ng dugo, walang a-absent sa church, extreme na yan. No? Malalaman mo kung ano yung nagpapahirap na hindi galing sa Diyos, galing lang sa religion. Beware of extremist teaching and behavior. So you look at being tolerant, not dogmatic. Ang tunay na makadiyos, bagamat may matibay na pananalig, tolerant of others. Hindi dogmatic. Bagamat paniwalang-paniwala ka sa pinapaniwalaan mo, pero hindi mo man binabaliwala at niyuyurakan yung paniniwala ng iba. Bakit natin sinasabi yan? Yan ang example ng Panginoon eh. Ang mga Panginoon at ang kanyang mga disciples nagturo sa isang village, hindi sila pinakinggan. Alam mo, sabi ng kanyang mga dogmatic disciples, Lord, magpapaulan na po ba kami ng apoy sa barangay 54? Dahil hindi tayo pinakinggan. Sabi ni Lord, oy, relax lang kayo. Pumunta na lang tayo sa barangay 55. May makikinig doon. No? Meron naman, Lord, Lord, Lord. May mga nagtuturo doon, hindi natin kasapi, hindi natin member. Paulanan ba natin ng apoy? Pahiyain ba natin? Sabi ni Lord, naku, huwag nyo na silang guluhin. Pag hindi natin kalaban, kakampi natin. Whoever is not against us is for us. Si Lord magtuturo, yung ayaw makinig, hindi naman pinipilit. Diba? So nakikita mo, si Lord yung example, hindi siya extremist. Philippians 1:18, but that doesn't matter. All that matters is that people are telling about Christ, whether they are sincere or not. That is what makes me glad. Kasi marami nagtuturo, hindi mo kamukha yung style. Sabi naman dito ng may akda, hayaan na natin.
colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Basta si Lord ang itinuturo. Kahit iba pa yung style niya, bayaan na lang. Magturo na lang tayo kung gusto natin, pero wag nating wasakin yung ginagawa nila. Dahil nagtuturo rin naman para sa Panginoon. Yung nagsasabing tayo lang ang ligtas, lahat ng ibang churches hindi ligtas, extremist yun. Sobra ka namang mapalad, no? Na ikaw na lang ang ligtas. At actually, ipinagbubunyi pa nila yun na ang lahat mabubulid sa impyerno. Dahil tuwang-tuwa silang sila lang ang ligtas. No? Yung nga, buti nga sa'yo, hindi ka sumali sa amin. Yung ba naman talagang attitude ng totoong maka-Diyos? Mark 9:38-40, John said, "Teacher, we saw a man using your name to force demons out of people. But he wasn't one of us, and we told him to stop." Jesus said to his disciples, "Don't stop him. No one works miracles in my name will soon turn and say something bad about me. Anyone who isn't against us is for us." Tingnan nyo to. May nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoon pero hindi nila kasali, hindi nila kasapi. Di ba mabuti yun? Yung possessed lumalaya, gumagaling, nagkakaroon ng kapayapaan, pinigil ng mga disciples. Why? Kasi hindi sa kanila mapupunta yung credit sa iba. Mas mamatamisin pa nilang manatiling possess yung tao kaysa ang nagpalayas, hindi nila kasapi.
Sabi ni Lord, huwag niyong gawin yan. Hayaan niyo sila. At least lumalaya yung mga taong ipinagpe-pray nila. Alam niyo, pagka sobrang congregationalist, sobrang church lang namin, kaduda-duda na yon. Ito na yon, yung mga disciples na to. Although yung mga disciples, remember, hindi sila fake ha, totoo sila. Yan ang sinasabi ko. Hindi ko may ginawang, hindi ka tanggap-tanggap, may ginawang mali, sasabihin mo na fake. Misguided lang, kulang pa lang sa turo. Hindi pa lang mature. Magmamature din. Pero dapat nagmamature naman. A genuine prophet is not oppressed and is not oppressive. Not vexed and not vexing. Yung genuine prophet, nakaka-relax ka na nandyan siya, hindi yung tense ka dahil baka ka magkamali, patamaan ka ng kidlat. Bakit tinawag si Jesus na friend of sinners? At is ang mga sinners sa Kanya. Hindi dahil konsentidor siya, kundi dahil minamahal at tinatanggap niya kahit ganun ang kalagayan. Ngayon, yung mga extremist, pati mga pinsan, mga kamag-anak, pinapakialaman. Na born again lang kahapon, pumunta sa isang party, lahat ng naninigarilyo, inagawan ng sigarilyo, masama yan. Di ba? Na born again lang last week, merong binyagan na pinuntahan ng kamag-anak, pinapatigil lahat ang umiinom ng beer. Di huwag kang uminom kung ayaw mo. Anong pake mo doon sa gustong uminom? Di ipakita mo ang iyong magandang halimbawa. Kung tinanong ka, magsalita ka. Kung may magandang chance, magturo ka. Pero hindi yung judge mo sila, that's evil, that's wrong. Kaya maraming born again Christian, walang madalang tao sa Panginoon kasi nakakayamot. No? They are on fire with the Lord, but they burn everyone near them. Di on fire ka lang. Tingnan mo lang kasi your testimony will always show a city set on a hill cannot be hidden. Kung talagang light of the world ka, makikita ka kahit hindi ka maglagablab at manunog ng mga katabi mo. Importante yung hindi ka nakaka-oppress kasama. Masarap kang kasama at magaan kahit meron kang firm religious convictions, but you keep it to yourself and don't impose it on others. And then they will see your good testimony and on their own free will accept the Lord and become like you, but not because you coerced them into becoming like you, because no one can be coerced. Hindi yan nadadaan sa pilitan. A genuine prophet is obedient to the Father's will. Matthew 7:21, not everyone who calls me their Lord will get into the kingdom of heaven. Only the ones who obey the Father in heaven will get in. Of course, Father's will is debatable, which is not our issue now. Pero ang mahalaga nakikita mo, well, there is a general trend na sumusunod siya sa kalooban ng Ama sa Langit. A genuine prophet is steadfast. Hindi dali-daling nanghihina ang loob at hindi papalit-palit ng doktrina linggo-linggo. Matthew 10:22, but if you remain faithful until the end, you will be saved. Although this quality is not unique to genuine children of God, because even those who are not can have these qualities also. How to tell fake prophets? By composition. Malalaman mo kung ikaw ay nananalangin, humihingi ng discernment sa Panginoon, maramdaman mo yung timpla, yung chemistry ng tao. Dahil ang tunay na alagad ng Diyos, magaan. Bakit? Sabi ni Lord, my yoke is easy, my burden is light. Kuminsan mahirap sa katawan pero magaan pa rin sa loob. Dapat magaan sa loob, maluwag, at dapat panatag. Sabi ni Lord, my peace I give to you. Pag hindi peace ang ibinibigay, puro takot, puro pananakot, puro panguusig, puro guilt, mag-isip-isip na kayo, may tendency to be fake. And yet, baka naman hindi fake, kulang paranding sa maturity. Kaya pag-iingatan nga yung label na fake Kailangan tayong makiramdam. John 14:27, I give you peace. The kind of peace that only I can give. It isn't like the peace that this world can give. So don't be worried or afraid. In Isaiah 26:3, the Lord gives perfect peace to those whose faith is firm. Meron siguro talagang isang mahalagang hanapin nyo sa isang katuruan o nagtuturo. Napapanatag ba ako? Yun. O naliligalig ako? Tuturuan ka, tatakutin ka ng tatakutin. May pumutok lang na bulkan sa Mexico, end of the world na. Di ba? Nag-tsunami lang ng konti sa Japan, lulubog na ang buong planeta. Yung sobrang mga dramatic.
Napakarami na naging tsunami, at napakarami ng pumutok na bulkan, at napakarami ng mga lindol numpa. Hindi pa nag-end yung world. Huwag nyo nga problemahin ang end of the world. Ang problema nyo is how to live godly lives today. How to please God. How to enjoy God's blessing. Because the world may not end, but you may die today. Diba? Yun ang talagang end of your world. At lilipat ka na sa kabila, mas paghandaan mo yun. Huwag kayong mahumaling sa mga puro end of the world talk. Luma na yan, 2,000 taon ng end of the world. Panahon pa lang ni Jesus, tinatanong na siya, Lord, ito na po ba ang end of the world? Kailan po ba ang pagdating ng inyong kaharian? Sabi ni Lord, huwag yan na atupagin ninyo. The kingdom of God is in your heart. Ang atupagin nyo, maging godly kayo. Maging matuloy yung isa kapwa, maibigin. Mamuhay kayo ng may kaayusan. Produce wealth. Be fruitful so that you can give to others. Anong mapapala mong end of the world? End of the world pinag-uusapan. Kung handa ang spirito mo, dumating man yun o hindi, hindi dumating. Ang masama yung handa ka ng handa at hindi naman dumating. Nasayang ang oras mo sa buhay. Ang mahalaga, lagi kang godly. Do God's will. Do not be deceived by wolves in sheep's clothing. Nagsasamantala sila tuwing may disaster na nangyayari sa planet, umuuso sila. Tapos mamaya, hindi na naman kasi wala na naman disaster. Maghihintay na naman na susunod. But do not judge a ship that had just been splattered with mud. Di ba sabi, huwag kayong padaya sa wolf in sheep's clothing. Pero huwag din kayong mag-judge ng ship na nadumihan lang pala dahil natumba kanina, natalsikan ng putik, bumango naman. Alam niyo yung mga tupa, hindi sila perfectly clean. Pero pag nadudumihan sila, kinakaskas nila yung kanilang balat sa bato, sa dahon, kahit saan para sila maglinis. Kasi ang pinagkaiba ng tupa sa baboy, yung baboy sadyang naghahanap ng lubluban. At inaahon mo na ayaw pa. Yung tupa, hindi naman laging malinis. Napapalublob din, natutumba rin, natatalsikan, pero hindi napapakali ng matagal siyang marumi. Doon mo malalaman yung genuine. So huwag kayong magja-judge ng isang deacon, deaconess, pastor, pastora, whatever, na biglang nagkasala, nagkamali. Mga tupa siguro ang natumba, pero hindi rin yun mapapakali, maglilinis-linis din yun at magbabagong loob. Huwag nyo sabihin, ay fake pala siya kasi may nagawa siyang mali. Kasi pagka ganun ng standard, wala nang totoo. Si Jesus lang. Huwag tayong masyadong masungit at masyadong mahigpit sa kapwa. Gusto nyo maging mahigpit sa sarili. Pero wag sa kapwa, dahil ganoon ang Panginoon. Ask for discernment. So kung tatanungin nyo pa rin ako, teka pastor, ano talaga, paano namin malalaman yung fake? Hindi ko pa rin sinabi, di ba? Isipin nyo. Kasi walang pwede sabihin, ito. Kailangan nag-iisip ka, tinutulungan ka ng Espiritong Banal. Pero dinagdagan lang natin yung ating equipping para mas mag-guide naman tayo kung paano mas magiging maingat sa pagle-label ng mga tao kung fake or not. But when you are in doubt, don't label anyone fake. You are safer. Don't judge. Pero kung sa palagay nyo, pero para pong fake, careful ka na lang. Suriin mo bago ka sumunod, medyo magdistansya ka, but don't judge people. Madalas siguro nakaka-judge tayo ng sincere naman, kaya lang sincerely mistaken. No? Pero sincere naman. Malay mo, matama rin yun pagdating ng panahon, lalo't ipinanalangin mo. So don't judge. Always make Jesus your standard and model. Fake can really be very subjective. It can simply be misguided or mistaken or probably immature. Sometimes being fake is a state of mind because tomorrow when you change your mind, you become real. So let's give people a chance. And very important, let us cleanse ourselves of our own personal fakeness. Ang tunay lang na makakaalam kung alin ang fake at totoo, yung may katawan. So ang mahalaga, suriin natin ang sarili natin. Fake ba ako o hindi? But don't be harsh to yourself. Kung may mga mistake kayo, weaknesses, it doesn't mean you're fake. It just means you have mistaken. You have done a mistake. Correct it. Because everything can be corrected with the blood of Jesus Christ. Pero ang lagi natin gawin at sikapin, maging totoo talaga tayo sa sarili. Kailangan honest ka sa sarili mo. Kasi pag pati sarili mo ay niloloko mo pa, magkakasakit ka. Hindi ka sasaya. Maging totoo. At kung hindi tayo masaya kung ano yung totoo sa atin, imbes magpagod tayong takpan yun ng kasinungalingan,
gamitin na lang natin yung energy na yun at pagod para yung hindi natin gusto baguhin para makarating dun sa gusto nating puntahan. Instead of using energy to hide what you are, use the same energy to become what you want to be. And God will enable us. Dear God, thank you that you are real. And in a world of many fakes, you are our hope. Una, turuan mo kami, Lord, na maging totoo, tapat sa inyo. Tapos maging totoo at tapat sa aming mga sarili. At yung mga hindi namin gustong totoo, mabago sa tulong nyo at sa pagsisikap namin. Para hindi namin itago yung totoo, kundi mapalitan namin at maging totoo na yung gusto namin i-project. Teach us, Lord, to be discerning so that we can know if there are fake teachers around us and we can be careful. But teach us not to be judgmental and careless in labeling everyone we don't understand as fake. Lead us. Teach us, Father. At sa dinami-rami ngayon na nag-aagawang mga mangangaral at mga katuruan, give us your wisdom so that your truth will be our shelter and that your truth will always set us free. Magbulay-bulay tayo sumandali, mga kapatid. Humikay ng personal guidance that will be of use in your daily life. O Lord, with all of these verses, all of these things we have shared, give us personal teaching, personal guidance, so that we can live a life of peace and we can please you. Let's spend some time in silent reflection.